Sa kontemporaryong yugto ng musikang popular sa Pilipinas, kapansin-pansin ang pagsulpot ng mga grupong hinubog sa sistematikong pagsasanay at balino na estratehiyang pang-industriya. Isa sa pinakatanyag na halimbawa nito ang BINI, isang girl group na ilunsad upang kumatawan sa makabagong Filipina. Malakas, may disiplina at may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Ang kanilang kasaysayan ay hindi lamang simpleng naratibo ng kasikatan. Ito ay isang masalimuot na paglalakbay na kinapapalooban ng mahabang preparasyon, mabilis na pag-angat, mabibigat na kontrobersiya, pagbabago ng direksyon, at masusing pagharap sa mga hamon ng isang industriyang pabago-bago ang takbo. Nabuo ang grupo sa ilalim ng pamamahala ng ABS-CBN sa pamamagitan ng talent development program na Star Hunt Academy. Layunin ng akademiyang ito na makalikha ng mga artistang kayang magtaglay ng pamantayang international sa pag-awit, pagsayaw at pagganap. Hindi basta-basta ang proseso ng pagpili. Mula sa malawak na haning ng mga auditions sa iba't ibang panig ng bansa, ilan lamang ang nakakaabot sa final selection. Ang mga napili ay sumasailalim sa mahigpit na training na tumagal ng ilang taon. Sa kalaw nito ang vocal coaching, choreography, physical conditioning, media handling at personal development. Ang ganitong modelo ay may impluwensyang malinaw mula sa sistema ng idol training sa Asia. Subalit sinikap itong iakma sa kontekstong Pilipino. Ang 8 miyembro ng grupo ay sina Aya Arceta, Colette Vergara, Maloy Recalde, Gwen Apuli, Stacy Sevilleja, Mika Lim, Joanna Robles at Sheena Katakutan. Bawat isa ay nagmula sa magkakaibang lugar at karanasan. Ang ilan ay lumaki sa probinsya na may simpleng pamumuhay. Ang iba ay maagang nahubog sa performing arts sa paaralan o lokal na kompetisyon. Ang kanilang pagkakaiba-iba ang naging lakas ng grupo sapagkat naghati dito ng sari-saring personalidad at estilo. Sa loob ng training period, natutuhan nilang isantabi ang individual na ambisyon upang itaguyod ang kolektibong identidad. Bago ang opisyal na debut, ipinakilala sila sa publiko sa pamamagitan ng digital content, dance covers at behind-the-scenes videos. Ang estratehiyang ito ay nakatulong upang makabuo ng maagang koneksyon sa potensyal na tagahanga. Nang tuluyang ilunsad ang kanilang mga unang awitin sa ilalim ng Star Music, malinaw ang konsepto, ipakita ang kabataang Pilipina na may kumpiyansa at positibong pananaw. Ang kanilang mga unang kanta ay nagtataglay ng masiglang ritmo at temang tumatalakay sa pagkakaibigan, pag-ibig at pangarap. Ang imahe ay maaliwalas at masayahin na madaling nakaakit sa kabataang merkado. Ang pagsikat ng BINI bunga ng pinagsamang salik. Una, ang kanilang sistematikong paghahanda ay nagbunga ng mahusay na live performances. Hindi sila basta produkto ng hype, may disiplina at koordinasyon ng kanilang entablado. Ikalawa, ang agresibong paggamit ng social media ay nagpalawak sa kanilang saklaw. Sa panahong ang digital presence ay mahalaga, naging aktibo sila sa paglikha ng nilalamang nagpapakita ng kanilang personalidad. Ikatlo, ang kanilang branding bilang makabagong Filipina ay tumugon sa diskurso ng empowerment. Sa lipunang naghahanap ng representasyon ng kababaihang malakas at may tinig, naging simbolo sila ng kolektibong aspirasyon. Ika-4, ang suporta ng organisadong fandom ay nagsilbing makina ng streaming at online engagement na nagpalakas sa kanilang visibility. Gayunman, hindi maiwasan ang kritisismo sa mabilis na pag-angat. Isa sa unang isyong ibinato sa kanila ay ang paratang na ginagaya lamang ang K-pop template. May mga komentaryong nagsasabing ang estilo ng pananamit, choreography at training system ay labis na kahalin tulad ng dayuhang modelo. Sa ganitong argumento, ipinapahiwatig na kulang umano sa sariling identidad ng grupo. Subalit may kontraposisyon na nagsasabing ang globalisasyon ng musika ay nagbubura ng mahigpit sa hangganan ng impluensya. Ang mahalaga ay kung paano inaangkop ang inspirasyon sa lokal na kultura. Sa paglipas ng panahon, naglabas sila ng mga awiting may lyrical na lalim at temang mas nakakaangkla sa karanasang Pilipino. Bilang tugon sa isyong ito, sumunod na kontrobersiya ang usapin ng mahigpit na pamamahala. May mga diskursong musbong sa social media na tila labis ang kontrol sa kanilang schedule at personal na kilos. Ang pagiging idol ay kadalasang may kaakibat na regulasyon sa pakikipagrelasyon, paglalabas ng opinyon at pakikisalamuha sa publiko. May mga panayam kung saan inamin ng ilang miyembro ang pagod at pressure, lalo na sa panahon ng sunod-sunod na rehearsals at promotions. Naging paksa ito ng diskusyon hinggil sa mental health sa entertainment industry. Bagaman hindi eksklusibo sa kanilang ganitong kalakaran, naging bahagi ito ng kanilang naratibo bilang grupo na dumaraan sa masusing paghubog.
Nagkaroon din ng mga pagkakataong naharap sila sa online backlash dulot ng lumang video clips na muling inilabas at binigyang ibang interpretasyon. Sa digital na panahon, ang anumang pahayag ay maaaring patulin sa konteksto at palakihin. May insidenteng nagbunsod ng panawagan ng paghingi ng paumanhin matapos akusahang may hindi sensitibong biro. Agad na naglabas ng pahayag ang kampo ng grupo upang ipaliwanag ang sitwasyon at kilalanin ang responsibilidad. Ang pangyayaring ito ay nagpatuloy na ang reputasyon ng isang idol group ay nakasalalay hindi lamang sa talento, kundi sa maingat na paghawak sa pampublikong imahe. Isa pang mahalagang usapin ang kompetisyon sa loob ng lokal na industriya. Habang sila'y nasa rurok ng kasikatan, nagsulputan din ng iba pang mga P-pop groups na may kani-kaniyang konsepto at fandom. Ang paghahambing ay naging madalas sa usapin ng streaming numbers, brand endorsements at award nominations. Bagaman hindi direktang lumalawak ang mga miyembro sa alitan ng fandoms, nadadamay ang kanilang pangalan sa diskurso ng kompetisyon. Ang ganitong kapaligiran ay nagdudulot ng presyon upang patuloy na makapaghatid ng material na hihigit sa nakaraang tagumpay. Isang mahalagang yugto ang paglabas ng awiting nag-viral at nagpahawak sa kanilang audience lampas sa core supporters. Ang kantang ito ay may mas mature na tema at mas komplikadong produksyon. Nagmarka ito ng transisyon mula sa imaheng bagets patungo sa mas seryosong identidad. Gayunpaman, matapos ang kasagsagan ng tagumpay, napansin ng ilang tagamasid ng tila paghihina ng kanilang presensya sa mainstream trends. May mga komentaryo sa entertainment columns na nagsasabing ang momentum ay hindi agad nasundan ng panibagong malaking hit. Ang industriya ng musika ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na visibility. Kapag nagkaroon ng pagitan sa major releases, maaaring maagaw ng ibang artista ang atensyon ng publiko. May mga pagsusuri ring tumutukoy sa pagbabago ng algorithm ng streaming platforms at social media. Sa ganitong sistema, ang exposure ay nakadepende sa dalas ng engagement at bagong content. Kung mas pinili ng management ang maingat na pagbuo ng proyekto kaysa agarang paglalabas, maaaring bumaba ang trending frequency. Hindi ito otomatikong indikasyon ng pagbagsak, kundi refleksyon ng stratehiyang nakatuon sa kalidad. Gayunpaman, sa mata ng casual listeners, ang kakulangan ng sunod-sunod na viral tracks ay maaaring magmukhang paglamlam ng kasikatan. Dagdag pa rito, naapektuhan ng kanilang promosyon ng mas malawak na pagbabago sa media landscape. Ang restriction ng kanilang mother network ay nagbawas sa ilang tradisyonal na plataforma ng exposure. Ang pagkawala ng ilang regular na programa ay nakaapekto sa regular na paglabas sa telebisyon. Dahil dito, higit silang umasa sa live events, mall tours at online concerts. Ang ganitong hakbang ay epektibo sa pagpapanatili ng solidong fandom. Subalit hindi laging sapat upang makahikayat ng bagong masa audience. May mga artikulo ring nagsuri na ang konsepto ng idol group ay natural na dumaraan sa yugto ng ebolusyon. Kapag lumalaki ang mga miyembro at nagbabago ang kanilang personal na interes, nagkakaroon ng pagnanais na subukan ng iba pang mga larangan tulad ng pag-arte, hosting at pagsusulat ng kanta. Sa kaso ng BINI, may ilang miyembro na sumubok sa iba't ibang proyekto sa labas ng grupo. Ang diversification na ito ay maaaring magbigay ng bagong oportunidad, ngunit maaari ring magdulot ng impresyong mas kaunti ang kolektibong aktibidad. Hindi rin may kakailang pagkapagod na dulot ng mahabang panahon ng matinding trainings at promosyon. Sa mga panayam, binanggit ng ilang miyembro ang kahalagahan ng pahinga at personal na espasyo. Ang ganitong pangangailangan ay mahalaga upang mapanatili ang kalidad ng performance at kalusugan. Subalit sa pananaw ng industriya, ang pahinga ay maaaring magmukhang pagkawala sa radar ng publiko. Dito pumapasok ang maselang balanse sa pagitan ng komersyal na pangailangan at kapakanan ng artista. Sa kasalukuyan, patuloy ang kanilang paglahok sa mga konsyerto at espesyal na pagtatanghal sa loob at labas ng bansa. Nananatili ang kanilang core fandom na aktibo sa pagsuporta sa bawat proyekto. May mga indikasyon na mas nais nilang makibahagi sa proseso ng paglikha ng musika, kabilang ang pagsusulat ng liriko at pagbuo ng konsepto. Sa hinaharap, nakikita ang posibilidad ng mas international na kolaborasyon. Ang pagpasok sa mas malawak na merkado ay nangangailangan ng stratehikong pagpaplano, mula sa wika ng awitin hanggang sa distribusyon. Kung magtatagumpay, maaari itong magbigay ng panibagong yugto ng kasikatan. Kung hindi man agad, mananatili ang kanilang kontribusyon bilang isa sa mga grupong naglatag ng pundasyon ng modernong P-pop girl group sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang buhay ng BINI hindi maikakahon sa simpleng naratibo ng pagsikat at paghina. Ito ay masalimuot na proseso ng paghubog, pag-angkop at pagharap sa kritisismo. Hinarap nila ang paratang ng panggagaya, usapin ng mahigpit na pamamahala, online backlash,
kompetisyon at pagbabago ng media landscape. Naranasan nila ang rurok ng viral success at ang yugto ng mas tahimik na presensya. Sa kabila nito, nananatili ang kanilang identidad bilang 8 individual na ipinagbuklod ng iisang layunin. Ang tunay na sukatan ng kanilang tagumpay hindi lamang ang dami ng trending na kanta o views sa isang linggo. Mas mahalaga ang kanilang ambag sa pagbubukas ng diskurso hinggil sa posibilidad ng sistematikong paghubog ng idol group sa Pilipinas. Nagbigay sila ng modelo kung paano maaaring pagsamahin ng lokal na identidad at pandaigdigang pamantayan. Ang kanilang kwento ay patuloy na ang kasikatan ay may siklo, ngunit ang impluwensya ay maaaring tumagal kung may malinaw na direksyon at kakayahang magbago. Sa pagharap sa susunod na yugto ng kanilang karera, dala nila ang karanasan ng tagumpay at pagsubok, mga aral na magsisilbing gabay sa mas matatag at mas makabuluhang landas sa hinaharap.